Everybody say, praise the Lord. Let us read Jeremiah 27 verse 5. Praise the Lord. I have made the earth, the man, and the beast that are upon the ground by my great power and by my outstretched arm, and have given it unto whom it seemed meet unto me. Yes. Yan ang lagi nating ilagay sa ating isip, sa ating puso, na ang Diyos na lumalang sa langit at sa lupa ay naging ating Diyos. Ang Diyos na buhay at nag-iisang Diyos na makapangyarihan ay siyang ating provider. Ang siyang ating helper. Ang siyang ating protector. Ang siyang ating bright future kahit naman sa buhay natin sa sanglibutang ito. Ginawa niya ang lahat. At kung saan man niya at kanino man niya ito ipapagkaloob, ito'y ibibigay niya. Kaya therefore pasalamatan natin ang ating buhay na Diyos dahil buhay siya, maasahan siya, makapangyarihan siya, magpakailan paman. Yung buhay natin hindi pa ito magkakasya sa kanyang kapangyarihan na mag-exist kahit naman sa buong mundong ito. Kaya sa ating buhay, sa ating panahon, kailangan lang natin i-maintain, kailangan lang natin ipagpatuloy ang ating pag-asa, ang ating pananampalataya, ang ating pananalig sa Diyos para tuloy-tuloy din ang kanyang tulong sa buhay natin. Huwag natin itong putulin, huwag natin itong panghinaan, huwag tayo, huwag. Bagkus, we should abound. Kailangan mag-abound tayo, kailangan mag-increase tayo, kailangan maging stronger and stronger tayo. Diyan sa ating buhay na Diyos, sa ating pananampalataya, sa ating pananalig. Kung meron man kayong mga problema na hinaharap, huwag niyong isipin mas makapangyarihan sila. Huwag niyong isipin mas malaki sila. Isipin lang natin malaki ang Diyos natin. Isipin lang natin kaya natin sila. Kaya natin silang i-overcome. Hindi sila manatili na hadlang sa buhay natin. Hindi sila manatili na malaki at makapangyarihan sa atin. By our God, kayang-kaya natin sila. Praise the Lord. Tingnan mo yung pagsabi ni Lord Jesus na ibibigay ko ang lupa na aking hinanda na. Di ba binigay niya? At ang sabi naman ni Lord Jesus Christ, madidevelop itong lugar na ito. Di ba unti-unti itong nadidevelop? At hindi lang pala simbahan ang kanyang gidevelop. Pati pala kayo, mga anak ng Diyos. Hindi lang kayo, pati kami na mga lingkod ng Diyos na nag-full time sa Kanya. Hindi lang taga-compound ang gidevelop ng Diyos, pati yung mga anak ng Diyos na nakatira sa labas ng compound. Lahat ng mga anak ng Diyos na natili dyan sa Kanya, tatanggap at tatanggap ng Kanyang tulong, tatanggap ng Kanyang provision na Kanyang mga pangako. Kaya ganun kapalad ang mga anak ng Diyos, tayo na nakakilala dyan sa Kanya ng buong puso. Praise the Lord. Diskresyon ng Diyos kung saan niya ibibigay ang blessings dito sa mundo na ating tinitirahan. Nalaala ko yung mga prayers ni Sister Linlin tsaka ni Brother Sam na sabi nila na, Pastor, magtukod lang magpayag din ha para in kaso na ma-demolish mi dito, na malang may mabalhinan. Hindi man pala payag ang i-provide ng ating Panginoong Hesukristo. Yung bahay dyan ni Bradsilio, hindi yan manatiling ganun. Matatapos yan. Huwag tayong tumitik sa sweldo, huwag tayong tumitik sa binuan na ating natatanggap. Tumitik na tayo doon sa Diyos na handang-handa magtulong, handang-handa na magbigay ng pangangailangan natin. Doon tayo tumitik sa Kanya. Praise the Lord. Doon tayo tumitik sa Kanya. Tutok dito kaniya. Ayaw pagtutok sa sweldo, mga binulan, ayaw pagtutok sa
atong kaugalingon, atong sitwasyon, atong kalisdanan, atong kapaitan, tutok ngadto sa Dios. He will make all things new. Kaya niyang himuon ang tanan, bag-oho niya. Kanang murag tan-aw nato nga di nato madaog, kaya nato na madaog nato na sa atong buhi nga Dios. Tan-aw nato murag di nato mabuhat nato na pinaagi sa gahom sa Dios. Ngano man kay siya man ang magbuot, kung gusto niyang ipahamtang na sa imong kinabuhi, ihatag na niya. Kung iyan ang gustong ipaabot sa imong kinabuhi, maabot na sa imong kinabuhi. Basta diyan natin ilagay ang ating pag-asa, diyan natin ilagay ang ating pananampalataya sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus Kristo. Naalala nyo dito si David. There was a time na siya po ay na-cornered. Siya po ay nasa isang kuweba. Wala ang tagusan doon sa loob. Isa lang ang labasan. Tapos yung labasan na nag-iisa, nandoon na nakaabang yung kanyang kaaway na gustong papatay sa kanya. Bagamat acquainted niya yung mga soldiers na yan, acquainted niya yung mga sundalo ng kanyang hari na si Saul. Kaya sabi ni David, sinubukan niyang tumingin sa kanyang mga acquaintance. Sinubukan niyang tumingin sa kanyang mga kasamahan. Kasi armor bearer yan si David eh. Kasama niya yun eh. Kasama niya magkain, kasama niya matulog, kasama niya magbihis, kasama niya magpunta sa gira, kasamahan niya yun. Kaya nung dumating na ang pagsubok sa buhay niya, sabi niya, when I look to my right hand, walang pumansin sa kanyang mga kilala. When I look to my left hand, wala ding pumansin sa kanya. Walang makatulong sa kanya. Refuge failed me. So saan man ang pag-asa niya? Doon na lang sa langit, I cried unto the Lord. Umiyak tayo sa Panginoon. Praise the Lord. Titingin ka saan-saan sa sanglibutang ito. Refuge failed. Let us cry unto the Lord who is my portion, who is my refuge, and a very present help in trouble. Doon natin ilagay. Pag ang Diyos na ang magdesisyon, pag ang Diyos na ang mag-decide saan niya gusto ibigay ang kanyang tulong, tutulungan ka ng Diyos. Sa hindi mo isipin paano niya gagawin. Praise the Lord. David has no idea at all how to escape out of that situation. But God sending the so-called cool air that brought them all together to asleep. Makatulog sila. Nung narinig na ni David na parang popcorn ang hagok, naghagok na sila lahat. Ang pinakamalakas na hagok yung hari. Sabi niya, para namang mga patay ito. Subukan kong ang putulin yung sidsid ng kanyang balabal. Wala man lang nakapansin, wala mang magising. Subukan ko nga mag-ingay-ingay, wala mang nagising. Yun, naka-escape siya. The following morning, nandun na siya sa hill. Tumatawag na siya, hey, nandito ako. Hindi niyo ako nakita. If I'm going to kill the king, I have the opportunity. This is the evidence. Ang kanyang sidsid. But, hindi ko yan gagawin sa kanya. He is not my enemy. He is the anointed of God. O kaya ganoon sa buhay natin. Praise the Lord. Pagtingin mo sa kanan at kaliwa, wala kang makikita na possible na makabigay ng katagumpayan sa iyong problema, sa iyong pangangailangan, sa iyong gusto, sa iyong hinaharap. Di ba sinabi diyan, the Lord will grant or give the desires of them that delight in the Lord. Delight in the Lord. He will give the desires of your heart. Praise the Lord. Ayaw pag luya-luya. Ayaw pag
Muratag sipon sa bata. Sulod, gawas, murag katong hapon nga sa unang gira nga musulod mo gawas sa langog. Narabay mga hapon, bag-o lang na discover nga, abi niya gira pa. Nagtago siya sa jungle. Wa siya kabalo nga ni surrender na ang ilahang emperor. Wala siya kabalo nga paghulog sa unang panahon nga mo surrender na ang tanan. Wa siguro siya kita sa mga gipanghulog. O nagitawag nga struggler. Muna kita sa atong kinabuhi. Let us come to God. Let us take refuge. Let us call His name. Let us bring our problem. Cast all your care upon Him and He will care for you. Once God will decide to give it to you, you will receive it. Basta magdesisyon ang Diyos, ihatag na nimo, dawaton nimo na. Praise the Lord. Basahon nato na. Jeremiah 10:11 hangtod sa 12. Praise the Lord. Thus shall ye say unto them, the gods that have not made the heavens and the earth, even they shall perish from the earth and from under these heavens. He hath made the earth by His power, He hath established the world by His wisdom, and not stretched out the heavens by His discretion. Yes. Dili siya sama sa mga ribolto. Dili siya sama sa mga Diyos-Diyosan nga patay. Buhi siya o gamhanan siya, makapangyarihan siya at buhay siya na gumawa sa mga langit at sa lupa. In-establish niya ang mundo sa pamagitan ng kanyang kaalaman. Inunat niya ang kalangitan sa pamagitan ng kanyang katalinuhan, desisyon, kagustuhan. O kaya ganun sa buhay natin, pag mag-decide ang Diyos, i-bless ka. Pag mag-decide ang Diyos, tulungan ka. Pag mag-decide ang Diyos, tapusin yung bahay mo. Pag mag-decide ang Diyos, ibigay yung gusto mo. 100% ibigay yan ng Diyos. Praise the Lord. Dito pa lang yan sa lupa, mararanasan natin ang kabaitan ng Diyos. Dito pa lang sa lupa, i-apply na natin ang ating kaalaman sa Kanyang banal na salita. Huwag tayong tumingin sa mas malaking problema, mas malaking amount na pangangailangan, katulad nitong John 15. Huwag tayong matakot sa dambuhalang amount na kailangan natin. Huwag tayong matakot dyan, huwag tayong tumingin dyan. Tumingin tayo sa mas dakila doon. Tumingin tayo sa mas makapangyarihan doon, ang Diyos na nasa langit. Na pwede nating lapitan, pwede nating hingian, pwede nating idulog yung ating pangangailangan sa Kanya. Praise the Lord. At walang mahirap sa Kanya. Walang mahirap sa Kanya. There is nothing too hard for Him. Kaya ganun tayo ka-blessed. Basahin natin yan. Jeremiah 32:17. Praise the Lord. Ah, Lord God, behold, Thou hast made the heaven and the earth by Thy great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for Thee. Yes. Huwag mong sabihin, Lord, murag, di man siguro ni mo makaya ni akong problema. Lord Jesus, sa tanaw na ko, bugatan naman siguro kaaning akong itugyan kanimo. No. There is nothing too hard. Walang mahirap sa Kanya. There is no such situation that He cannot solve or problem that He cannot solve. There is no sickness that He cannot heal. There is no such necessity that He cannot provide. Lahat magagawa Niya. Kaya ilagay mo yung faith mo, ilagay mo yung hope mo, idulog mo, isalig mo, itugyan. Pwede man ka magsulat og papel ba? Lord, request number 1, mahuman niya akong balay. Request number 2,
Tagayan ng migsakyanan. Request number 3. Gamita gyud mi Lord para sa imong kaymayan ug kadungganan. Request number 4. Isulat na. Nga alas 2 mag-ampo ka. Imo nang i-present sa tubangan sa Dios. Tanaw na to. Dili ba na basahon niya? Dili ba na niya himuon ang imong gipangayo kay walay malisod kaniya. Praise the Lord. Walang mahirap sa Diyos. Kaya ngayon sa buhay natin, yan nagtatanong ako kay Sister Leah. Sister Leah, kumusta na ang collection natin sa pledges? Hindi pa siya nakapagbigay sa akin ng update kasi medyo busy pa siya. Huwag tayong tumingin sa ating kakayahan. Huwag tayong tumingin sa ating status. Tumingin tayo doon sa langit. Tumingin tayo doon sa Diyos. Siya yung ating paglagakan ng pananalig kasi walang mahirap sa Kanya. Maging successful, maging abundant, kahit paman ang ating celebration. Praise the Lord. There is nothing too hard for Him. Kung gamitin ni Jesus Christ yung wisdom niya, gamitin niya yung understanding niya para tulungan tayo. Para i-provide ang ating pangangailangan. Para maging successful ang ating celebration. Kung paano niya nilalang ang lahat successfully. Ganun din sa maliliit na mga sitwasyon na ating hinaharap. Basahin natin Jeremiah 51:15. Praise the Lord. He has made the earth by His power. He has established the world by His wisdom, and hath stretched out the heaven by His understanding. Anong problema mo? Hindi kaya ng Kanyang wisdom? Anong pangangailangan mo? Hindi kaya ng Kanyang understanding? Para gawan niya ng paraan? Para gawan niya ng solusyon? Para maangkin mo yung katuparan ng iyong pangangailangan? Ako, sa buhay ko, yung testimony ko sa inyo, I have no idea how to acquire my first vehicle in the work of the ministry. I don't have idea where to get money. I don't have any idea how to raise that funds. But only single person God used. Isang tao lang ginamit ng Diyos. Praise the Lord. Isang ginamit lang. Bakit? Humingi ka sa Kanya Nanalig ka sa Kanya. Naniwala ka sa Kanya. Kinonsider mo yung kapangyarihan niya. Kinonsider mo yung wisdom niya. Kinonsider mo yung understanding niya. Kinonsider mo yung discretion niya. Kinonsider mo yung there is nothing too hard for Him. O di, nasulbad yung problema. Praise the Lord. Maliban nasulbad yung problema, in every situation, dahil natuto na tayong manalig sa Kanya, minimit niya. Natuto na tayo, na-experience na natin yung kindness, yung goodness, yung capability, yung power of God sa buhay natin. Hindi na tayo matakot. Ano mang haharapin natin, He is always with us. He is always active. He is always accurate. He will never leave us. Hindi tayo iiwanan ng Diyos. Tingnan mo yung inawit natin kanina. Whisper so kind, I will never leave thee. Jesus is mine. Sino yung hindi mag-iwan sa'yo? The one who created the heaven and the earth. Sino yung hindi mag-iwan sa'yo? The one there is nothing too hard for Him. Sino yung hindi mag-iwan sa iyo? The one by His understanding, by His wisdom, He made everything. Ano pa? Basahin pa natin. Psalms 102 verse 25. Praise the Lord. Of old hast thou laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of thy hands. Yan. He laid the foundation of the earth. And it is perfect. Sabi mo, saan ba ang foundation ng earth? Nakahang ata ito sa ano? Air. How come this earth is not being cast to the ground? How is it is being
still being founded and strong and inhabited and producing plants, producing food. All creatures are living here. All humanity are still here living. Paano niya ginawa yan? Isipin lang natin yan. Kaya, He founded the foundation of the earth. Kaya niyang tapusin yung ating buhay na nandyan siya. He founded us. Hindi niya tayo iiwanan. He can provide everything hanggang tatanda tayo. Praise the Lord. Hindi niya tayo gagawing forsaken hanggang tatanda tayo sa buong buhay natin. Kaya every moment, every time, lahat ng ating pangangailangan, ilapit mo sa Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng manghina sa faith. Hindi tayo pwedeng manghina sa ating love sa Diyos. Hindi tayo pwedeng manghina sa ating pagtingin sa Diyos. Lagi natin yan i-renew. Lagi natin yan i-strengthen. Kasi siya lang ang hindi lumilipas. Siya lang hindi nagbabago. Siya lang hindi nawawala. Siya lang wala ng iba. Siya ang maasahan natin sa buong buhay natin. Praise the Lord! Kaya napakadakila ang Diyos. Bakit ang mga tao minsan tinatapos nila yung buhay nila? Akala nila wala nang tutulong sa kanila. Akala nila wala na makasulbad sa problema nila. Ay paano nandyan ang Diyos? Hindi naman sila naniniwala, hindi naman sila tumititik, hindi naman sila lumalapit. Pag sinasabihan sila ng Diyos, gusto mong diringgin yung dalangin ninyo, talikdan nyo yung kasalanan ninyo, hindi naman sila sumusunod. Kaya tuloy, ganun, napapahamak. Kaya masarap lumapit sa Diyos na mayroong pananampalataya at mayroong pagsunod. Magpailalim tayo dyan sa Kanya. Kaya mali pa yun, masaya pag yung help mo galing sa Kanya. Pag yung hope mo doon sa Kanya. Kasi hindi ka mabibigo. Basa. Psalms 146, 5 and 6. Praise the Lord. Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God, which made heaven and earth, the sea and all that therein is, which keepeth truth forever. Yan. Happy ka. Hindi ka malungkot. Ano pa? Pag yan ang pag-asa mo at ang tulong mo sa Diyos ng Panginoon mo, na siyang lumalang sa langit, sa lupa, sa dagat, lahat na nandyan, at siya yung nag-iingat ng katotohanan forever. Buhay siya. So you are happy, you are blessed. If your God is the God of Abraham, the God of Jacob, the God of his disciples, the God of his prophets, bakit? He is the Creator of all. The God of Shadrach, Meshach, Abednego, the God of Daniel, the God of all saints. Kaya, salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Siya yung nagbibigay sa atin ng hininga para tayo mabuhay dito sa sanglibutang ito. Siya rin ang mag-grant sa ating future mamaya dito sa ating tinatangkilik sa buhay na ito. Maging successful tayo, maging victorious tayo, maging provided tayo, maging successful yung ating buhay dito because of God. He is alive. Saan niya gustong ibibigay ang kanyang mga blessings dito? Ibibigay niya yan. Kaya hindi tayo magkukulang magpakailan pa man. Hindi tayo magkukulang talaga. God is our provider. Tingnan mo testimony ni Sister Lenlen. Ang hinihingi niya kay Lord Jesus, Lord, habang buhay kami, wag mo munang pahintulot na masira yung aming hanap buhay na paarkilahan dyan sa Times Beach. So, di mo nagpo-prolong. Pero number 1, wag kang tumitik dyan. Tumitik ka sa Diyos. Kasi kung mawala man yan, kayang palitan ng Diyos. Praise the Lord. Kasi kung tumitik ka sa mga bagay na nakikita mo, pag nawala yan, mawala ka rin.
Pero kung tumitik ka sa Diyos at hindi sa mga bagay na temporary, kahit mawala man, papalitan niya na mas malaki. Naalala niyo si Sister Binay? Yung kanyang tinirahan dyan sa GSIS na bahay sa Pluto Street. Akala niya wala nang may-ari na buhay. Meron pa pala. Nung nakailang taon sila doon, ang laking development nila, akala nila sarili na nila yon. Yung pala may-ari. Ngayon nung nagkaso-kaso na natalo sila, na repo, na repossess ng may-ari yung matagal niyang hindi binalikan na property dahil nakapangalan sa kanya siya ang nanalo. Di ba ang pahayag ni Jesus Christ kay Sister Binay? Binay, ayaw tutuki ng butang mawala rana, pero tagaan ko ikaw o another. O di ba yung nandyan sa Alpa na acquire ni Sister Binay bago siya kinuha? Praise the Lord. Kaya ganun sa buhay natin. He is greater than all our necessities. He is greater than all our challenges sa sanglibutang ito. He is God. He is above all. Kaya walang magkukulang sa ating pangangailangan. Praise the Lord. Basa Deuteronomy 2 verse 7. Praise the Lord. For the Lord thy God hath blessed thee in all the works of thy hand. He knoweth thy walking through this great wilderness. These 40 years the Lord thy God hath been with thee, thou hast lacked nothing. Yes. Kaya kung ano mang lifespan natin sa sanglibutang ito while waiting till we reach the land of promise, till we cross the Jordan River to inherit the land of promise, which is no other than the kingdom of God. Kung ilan man ang taon ang waiting natin, God will never leave us. God will provide all our necessities. We shall not starve to death. We shall lack nothing. Praise the Lord. Hindi tayo magkukulang magpakailan pa man. At kung meron mang pinapagawa ang Diyos sa buhay natin, mapalad tayo. Kung nilagay man tayo ng Diyos sa ministry, mapalad tayo. Kung tinawag man tayo ni Lord Jesus Christ sa kaharian ng Diyos, mapalad tayo. Kung tinawag man tayo ng Diyos para mag-minister for the work of the ministry, mapalad tayo. Dahil siya yung magpo-provide. Siya yung magpo-protect. Siya yung magkukumpleto ng ating pangailangan. Praise the Lord. Basahin natin yan. Sino dito na isang tao na binigyan niya ng gawain? Ezra 1 verse 2. Praise the Lord. Thus saith Cyrus, king of Persia, the Lord God of heaven has given me all the kingdoms of the earth, and he hath charged me to build him an house at Jerusalem, which is in Judah. Binigyan siya ng gawain. Binigyan siya ng task. Build the house of God in Jerusalem. Cyrus, o sabi ni Cyrus, God charged me to build the house of God in Jerusalem. O di ba na-provide ang lahat? Di ba nakadaan siya sa mga countries na dadaanan niya? Di ba lahat nangyari na tupad? So kung nilagay tayo ng Diyos sa gawain ito, He knows what to do. He knows what to give. He knows what to be established. Siya nakakaalam nitong lahat. Kaya habang patuloy tayo sa work of the ministry, trust in the Lord. Put your hope in God. Believe His promises. Remember His power. Remember His capability. He made the heavens and the earth by His wisdom, by His discretion. And whatsoever blessings nandito sa mundo, He can grant it. Kahit ano pang naglalakihang pangangailangan natin, huwag tayong matakot. Kahit naghihigantihan pa yung ating mga obligasyon, huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot. Kaya ni Jesus Christ yan alisin at ipagkaloob sa atin ang
gawain ng Diyos. So ibig sabihin yan, let us be strong in the Lord. Di ba dito nung unang panahon, when they spied the Canaan, the land of promise, the 10 spies brought evil report kasi ang pinalaki nila yung mga higante. Higante na nga, pinalaki pa nila. Giants na nga, masyado pa nilang gi-zoom, masyado pa nilang gi-palaki doon sa mga tainga ng mga kongregasyon. Lalo silang natakot. Samantalang si Joshua and Caleb, ang pinalaki nila ang Diyos. Our God is able, praise the Lord, to give us the land. At ang tingin nila sa mga higanti, they are just grasshoppers before us. They are bread for us. Ganon ang gawin natin sa buhay natin. Kung may mga challenges na akala mo malaki, maliit lang yan sa harapan ng Diyos. Takbo tayo doon sa Diyos. Manalig tayo doon sa Diyos. Basahin natin yan. Deuteronomy chapter 2 verse 21. Praise the Lord. A people great and many and tall as the Anakims, but the Lord destroyed them before them, and they succeeded them and dwelt in their stead. Oh, tingnan mo. A people great and many, maliban na malalaki sila, marami pa. And tall, matatangkad, as the Anakims. Alam mo itong mga Anaks. Mga higanti ito. Kaliwat ito ng mga giants. But the Lord destroyed them before them, and they succeeded them, and dwelt in their stead. O, di ba? Na-overcome nila ang mga giants. Kaya sa buhay natin, sa tingin natin, malaki yung bagay na yan. Sa tingin natin, mahirap yung bagay na yan. Huwag ka matakot. Kaya mo yang ma-overcome. Hindi yan sila mag-prevail against us. Kayang-kaya natin sila i-overcome by the grace of God. At wala nang ibang makagawa niyan. Yun lang nag-iisang Diyos na lumalang sa langit at sa lupa. Buhay siya. Makapangyarihan siya. Praise the Lord. Last verse, Deuteronomy 4:35. Praise the Lord. Unto thee it was showed that thou mightest know that the Lord He is God, there is none else beside Him. Yan, yun ang gusto ng Diyos. Huwag na tayong saan-saan pa magpunta. Oy, punta ako doon sa horoscope, baka swertihin ako. Wala dyan. Ay, punta ako doon sa tambalan, baka swertihin ako. Ay, punta ako doon sa mubasag palad nako, basi na din ha akong swerte. Ay, muag tuko digto sa nagagunit og baraha. Ang sa ganina, ang baraha nga, may tawag na, salutaryo ba na? Solitaryo. Huwag ka nang mag-ano pa. Isa lang ang Diyos, lumalang sa langit at sa lupa. Siya lang ang kailangan mo. He is more than enough. Ayusin mo lang yung faith mo. Ayusin mo lang yung obedience mo. Ayusin mo lang yung relasyon mo sa Diyos. He is good enough for you and for us. Praise the Lord. Wala nang iba. There is none else beside Him. Sigurado yan. Magtatagumpay tayo hanggang kailan paman. At meron pang dakilang katagumpayan. Imagine, heavens and earth may pass away, but we shall abide with Him forever. We go beyond the existence of the world. We go beyond the lifelong span sa buhay natin. God is still our God, and He is our God forever. God is our glory. God is our riches. God is everything to us forever and ever. Praise the Lord. Ibig sabihin yan, kung dito pa lamang sa sanglibotang ito, lugmok ka na, lupaypay ka na, nangihina ka na. Hindi mo pala nakikita yung kanyang kadakilahan, yung kanyang kapangyarihan. You have to acknowledge, you have to apply, you have to believe, you have to use it properly. Kaya yung faith natin, obedience natin sa Diyos, huwag mong
panghinaan yan. Yung takot sa Diyos, huwag mong panghinaan yan. Lagi mo yan i-activate sa buhay mo. Kasi yung promises ng Diyos doon sa mga may takot sa Kanya. Kaya ngayong gabing ito, let's pray for our coming anniversary. Do not look on ourselves among ourselves. Let us look to God who made the heaven and the earth. Let us look to Jesus Christ, the same yesterday and forever. Tonight, let us commit everything. Yung inyong mga personal na pangailangan, i-commit nyo yan kay Jesus Christ. Isalig na sa Diyos. Ayaw pagtutok sa wala o sa tuo. Tutok ta sa Diyos. Hinumduman nato, alalahanin natin ang Kanyang kapangyarihan. Siya ang nagbugna sa pundasyon nining kalibutan. Kasaligan siya. Maasahan siya. Ngayon at magpakailan paman. Praise the Lord! Gusto mong maranasan ang Kanyang kapangyarihan? Gusto mong maranasan ang katugunan? Then, try. God said, try, and I will prove to you. Subukan niyo ako kung hindi ko ipapakita sa inyo. Paano natin subukin ng Diyos? Huwag ka mag-alinlangan sa Kanya. Maging obedient ka sa Kanya. Maging devoted ka sa Kanya. Ilagay mo yung hope mo sa Kanya. Tayuan mo ang Kanyang mga pangako. Sabihin mo ang Kanyang mga pangako. Huwag mong ikahiya ang Kanyang mga pangako. Hindi ka rin ikakahiya ng Diyos. Praise the Lord. Do not speak negative. No, do not speak foolishness. Speak His word. Speak positive. Speak His promises. Ang yayari yan. Ganun. So, be careful. We utter sa bibig natin. Always remember, God is listening us. At anong nakapuno sa puso, yan yung lalabas. Huwag mong sabihin joke lang. Huwag mong sabihin hindi ko yun intention. No, do not. Kung meron man tayong intention na sabihin yung mabuti, meron man tayong intention na sabihin yung makaglorify sa Diyos. Let us speak as we believe Him. Sabihin natin, Lord, you are my provider. Lord, matapos ang aking bahay. Lord, magkaroon ako ng pangangailangan. Lord Jesus, magtatagumpay ako. Lord Jesus, maging abundant ang blessing mo sa buhay ko dahil magpapagamit ako sa iyo. Gusto kong magtulong. Gusto kong mag-accommodate ng mga guests. Lord Jesus, i-bless mo ako. Ganon. Lahat mangyayari yan. In His time, siya yung magdi-decide. Just believe and it will happen to you. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.